celebration. Pero praise God po talaga bago po matapos ang linggong ito. Pagbalik ko po mga 2 days, ako po siguro na nakabalik ako, nag-message po si Bishop sa akin. At alam ko po na will ng Lord muli na maibahagi ko sa inyo ang mensahe na ito mula sa ating Panginoon po para muli maka-encourage po. Ipapasalamat po ako kay Lord kasi sa kabila po na may mga sitwasyon minsan sa ating buhay, lalo na po sa atin ng mga nag-ministry po, hindi po inaalaw ng Lord na mag-say no ako sa pagsiserve sa Lord po. Kasi ang heart ko po kasi talaga is yung naka-align po sa heart ng Lord. Dahil po, isang privilege po talaga ang makapaglingkod sa Diyos. Dahil napakarami po na tao dito sa mundo ito, kung iisipin lang natin, po, bakit tayo pa? Bakit ako pa? Ang binigyan ng Panginoon Diyos ng pagkakataon po na makapaglingkod sa Kanya. Di po ba naniniwala tayo, isang pribilehiyo po ang makapaglingkod sa hari ng mga hari. Amen. Po, kaya sa umaga po ito, nais ko po muling ibahagi sa inyo ang salita ng Lord po, the power of an aligned heart. Amen. Hindi pa naman po Valentine's, pero pwede naman po tayo mag-heart-to-heart talk today. Amen po. Sino po dito sa atin yung mga driver? Amen. Si Bishop lang yata. Taas nga po na kung may mga driver. Sige po, kahit motor. Amen. Ayan, hallelujah. Thank you po. No? Kasi po, bakit ko po ito tinatanong sa inyo? Alam niyo po ba na, di ba kapag tayo mga driver, napakahalaga na yung ating gulong naka-align bago po tayo tumakbo o bago mag-drive po. Kasi ano po ang tendency kapag po hindi naka-align yan, maaari tayong aksidente. Amen. Po, madidiskaril po yung ating sasakyan. Alam niyo po sa buhay Kristiyano, ganun din. Kapag ang puso po natin hindi naka-align yan sa Lord, lalo na po kung malayo yung biyahe na pagdadala ng Lord sa inyo, napaka-importante po na align yung puso natin sa Diyos. Kasi, ang sabi ko nga po, lagi ko po, narinig nyo na po ng ilang beses, ang paglilingkod po sa Diyos ay hindi biro-biro. Talaga po marami kang isasacrifice, marami ka pong daranasin na kalungkutan, no po, pero worth it naman po lahat ng yun. Amen po. Sige po, tayo po ngayon ay magbabasa ng salita ng Diyos. Pwede ko po ba kanyayahan na lahat na tayo tumayo bilang paggalang po sa salita ng ating Panginoon. Makikita po natin yung ating text sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. Ganun po sa ating projector. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, ready, go. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Let's pray. Hallelujah. Hallelujah. Heavenly Father, once again, Lord God, we welcome your presence. We welcome your Holy Spirit to be with us, Lord God, today. Lord, we just continue opening our hearts, Lord God, our spiritual ears, Lord, spiritual mind, Lord God. Let your message today, Lord God, will penetrate, Lord, in our hearts, Lord God. In the name of Jesus, Lord, I rebuke, Lord God, stony heart right now in Jesus' name, in Jesus' mighty name, Lord God. Even, Lord God, lahat ng mga tangkat pakanan ni Satanas sa buhay namin, sa mga oras na ito, ay aking nire-rebuke sa kapangyarihan ng pangalan ng aming Panginoong Jesus, Lord God. Lord, even sa aming pong mga kalusugan, Panginoon, naniniwala kami, Lord God, na Ikaw ang aming kagalingan, Panginoon Diyos. Ikaw ang magbibigay ng lakas sa amin, Panginoon Diyos. Sa mga nanghihina physically and spiritually, Lord, Ikaw ang magbibigay, Lord God, ng gamot sa amin, Panginoon Diyos. At sabi mo nga po, Panginoon, ang sino mang nagtitiwala sa iyo ay lalakas katulad ng agila, Panginoon Diyos. Kaya sa oras na ito, God, patuloy kami umaasa at nagtitiwala, Panginoon Diyos, sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Pakasakupin mo po ang buhay ko ng iyong banal na Espiritu Santo. Ang glory mo, Lord, ang makita sa akin, Panginoon. Muli, Lord God, Ikaw, Panginoon, ang magsalita sa aking harapan, Panginoon Diyos. Ikaw po ang makita, Ikaw po ang marinig, Panginoon, at hindi ako, Panginoon Diyos. Gamitin mo lamang po ako, Panginoon, as a channel of blessing sa pamamagitan ng mga salita mo sa araw na ito, Panginoon. Pagpalain mo po, God, ang gawain mong ito, Panginoon.
Ipakatiwala po namin ang lahat sa mapagpala mong kamay, Panginoong Jesus. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Sige po, tayo po na. So, makikita po natin no, na itong criteria ni God na kanina no, po ay sa pag-select po ng servant or ng mga leaders po ay hindi po siya tumitingin sa panlabas na anyo. No, po. Ang tinitingnan po talaga ng Lord is yung puso. Sa puso po natin siya tumitingin. No? Kaya nga po, if we see the heart from the physical appearance, it says that, nandiyan po yan, sa heart po tayo. Ayan. Okay. So, if we see the heart from the physical appearance, it says that the heart is the chambered muscular organ in vertebrates that pumps blood received from the veins into the arteries. Hindi naman po ako doktor. Pero according po sa siyensya, ganito po inilalarawan po yung ating puso. Ano po, kung paano po siya nagpa-function. From the veins into the arteries, thereby maintaining the flow of the blood through the entire circulatory system. Ganyan po na nagsisirculate po yung ating dugo sa pamamagitan po ng ating puso. No? Sa ating pong body system, napakahalaga po ng puso. Amen po ba? No? Para ma-maintain po yung pagdaloy ng ating dugo, napakahalaga po nito sa ating pamumuhay. No po? Pero alam niyo po ba na yung puso ay hindi lamang po sa ating physical na larangan ginagamit. Amen po. Sa mga nagmi-ministry po, alam ko po na alam po natin na napakahalaga ng puso ito sa Panginoon. Amen? Okay. Then we can also see the heart as the center of the physical, mental, and spiritual life of humans. No po? Yung puso natin po ay sentro po yan ng ating physical, ng ating mental at spiritual na pamumuhay. No po? The heart became the focus of all the vital functions of the body, including both intellectual and spiritual life. The heart is spoken of in Scripture as the center of the moral and spiritual life. The heart is the dwelling place of God. Kaya nga po, di ba, meron tayong kanta na loobin mo, O Diyos, ang puso ko'y maging banal mong tahanan. Amen? Alam mo po, nung mga kapanahunan po namin, balik tanong tayo, mga kapanahunan po namin dito, mga youth na po, favorite ko po yung kanta na yan. Kapag ka po yan ay kinakanta, talaga namang po piling ko, kaharap ko po ang Diyos. At inaawit ko po yan ang wala sa aking puso. Kasi nga po, totoo naman po talaga na ang tahanan po ng ating Panginoong Diyos ay ang ating puso. Amen. Amen. And then the heart is a dwelling place of God. Pang-last po, the heart is the field where seed, that word of God is sown. Makikita po natin yan sa Matthew chapter 13, verse 19, at saka sa Luke chapter 8, verse 15. No po. Diba, sinabi nga po doon na yung ating puso daw po ay taniman yan ng salita ng Diyos. No po. Kaya nga po kapag tayo nananalangin, diba, lalo na po sa mga first timer, ang panalangin natin, Panginoong Diyos, gawin mo matabang lupa ang kanilang mga puso upang pagtamnan ng iyong mga salita at tumubo nawa ito sa kanilang mga buhay. Kasi nga po, naniniwala po tayo na yung puso natin ito, ang laki po talaga ng parte sa ating buhay, physical man, spiritual man. Amen. Napakalaga po ng puso sa ating body system, ganoon din sa ating spiritual life. No po, sinabi ko na nga po yan kanina. Tingnan po natin ngayon yung example no, ng tamang puso pagdating po sa pagsiserve. Pag-usapan po natin yan ngayon. At si King David po, yung ating pong sample. Sino po nakakilala dito kay King David? Amen. Amen. Hallelujah, no? David's heart was the right in the eyes of God. Bakit po, no? He was the skinny little sheep herder who became king of Israel. Di ba po? Dati, si King David, taga-pastol lang naman ng mga tupa. Ano po? At siya po talaga, hindi kanya, hindi kilala. Pero, naging king po siya o naging hari po siya ng Israel. The man whom Samuel sought and
found to succeed Saul. He was a mighty warrior, a valiant general, an inspired leader, a successful businessman, a skilled marksman, and a gifted songwriter. But the thing that impressed God about David was his heart. Amen. Sabihin niyo nga po ulit, heart. Pakitapik niyo po yung puso niyo. Heart. Amen. I have found David, the son of Jesse, a man after my heart. Diba napakasarap po na marinig mo, no? Tatawagin ka ng Diyos na anak, ang aking anak na si Bien na lang, si Bien po, nung pinakakilala. Ang aking anak na si Bien, na malapit sa aking puso. Wow! Di po ba, no? Napakasarap mong pakinggan nun. Pero, syempre po, kung bakit siya natawag ng Diyos ng ganun, kasi merong nakita si Lord sa kanyang kakaiba na talaga pong deserve niya na tawagin siyang ganun. Amen. Sabi niya kanina, I have found David, the son of Jesse, a man after my heart, who will carry out all my will. Makikita po yan sa Acts chapter 13, verse 22. David allowed God to mold and fashion his heart into that which would be pleasing to Him. Diba? Kasi po, alam natin maraming pinagdaanan si King David. Hindi po siya perfect person. No po? Hindi po siya perfect leader. Hindi siya perfect servant. Marami siyang flaws. No po? Nagkamali, nagkasala. Pero alam po natin na talagang yung puso niya mapagpakumbaba. Diba to the point niya po na kaya niya na sanang patayin si King Saul. Pero, sabi niya, gusto ko po yung story na to eh. Sabi ni King David. Saul, sabi niya, tinawag niya po si King Saul. Sabi ni King Saul sa kanya, David, is that you, my son? Diba? Tayo pong mga Kristiyano minsan, pagka makantilang tayo ng konti, no? Lumalaban tayo, pumapalag ka agad tayo. Especially sa mga man of God. Pag na-hurt tayo, verbally or action, pinapakita po natin sa kanila na de-disrespect po natin sila. No po? Pero alam niyo po, yun yung unang-unang tinitingnan ng Lord sa tao, sa nakikinig ko. Alam niyo po ako mata ko naiiyak. Bilang isang pastor po, hindi po madali. Talaga pong ibibigay mo po ang lahat kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos, lalo na po ikaw ay man of God or woman of God. Or sa atin naman po mga leader, kapag ka po tayo ay nare-review o kaya na i-correct, huwag po natin ugalihin ang lumaban. Ako po sa pinagdaanan ko po sa ministry, mula po dito hanggang dinala po ako ng Panginoong Diyos sa Japan, marami po sa akin sinala. Kasi marami pong baku-baku sa buhay ko. Marami pong putik sa buhay ko na kailangan linisin. Yun po. Every time po na i-correct ako ng aking pastor doon, ng aming head pastor, kahit ngayon po na ako po ay nagpapastor na, hindi ko po, minsan hindi ko po inilagay sa aking isipan na, ay, pastor naman ako, ay, leader naman na ako. Hindi ko na kailangan ng ganyang correction. Every time po na i-correct ako ng mga senior pastor ko, nasasaktan po ako, yes. Di ba wala naman po kasi talagang natutuwa kapag nire-review ka o nasasaktan ka, di ba po? Sa umpisa po, ganon. Pero, alam niyo po, tinitake ko po yun na isang pangaral ng isang ama. Kapag po may correction sa akin sina pastor, yung puso ko po umiiyak. Pero yung spirit ko po sumasaya. Kasi alam ko na kaya nila ako tinuwid, kaya nila ako nireview dahil mahal nila ako bilang anak. At gusto nila na yung aking ding gagawing paglilid sa mga susunod ko pang tuturuan maging tama sa paningin ng Diyos. Kahit po napakahalaga sa atin ng mga leaders na naghahayo po ng banal na salita ng Diyos, naglilid po ng mga tao na lagi pong align yung puso natin sa Lord. Alam niyo po kapag
kinorek tayo at lumaban tayo, check niyo po yung heart niyo. Ibig sabihin po nun, hindi yan naka-align sa Lord. Kasi yung puso po na naka-align sa Lord, nagpapakorek yan. Tsaka po, masaya yan pag nakokorek. Dahil po, alam po natin na mag-grow tayo doon sa correction na yun. Kaya wag po tayong masasaktan kung nakokorek tayo. Pasensya na po, emotional kaagad. Tatatoeba ko lang po ito sa inyo, naihahalimbawa ko lamang po ito sa inyo. Base po sa aking sariling experience, pinagdaanan. Di ba, sa atin naman pong mga tao sa buhay po natin, wala naman po talagang isang epektibo na example po, kundi yung sarili nating testimony. Di po ba? Amen? Sige po, tuloy po tayo. So, God focused on His heart more than physical stature. He concentrated on His integrity and not just outward looks. No po, nag-focus po si God kay David doon sa integridad ni David. Hindi po niya tiningnan na, si David, ano lang yan, maliit, payat, baka hindi niya kayang magsuot ng mga damit panghari, panglaban. No po? So, hindi po yun yung tingin ng Lord kay David. Ganon din po sa atin. Minsan po kasi ang tingin natin sa sarili natin, no, na wala tayong kakayanan, magtuturo tayo. Dati po ako, ganyan po ako pag sinabing, si Sis Jonaline ang mag-sisal ko. Sila po. Ganon. Alam niyo po kung ba't ganito yung turo ko. Ayoko kasing may bumalik sa akin, 4. Nagturo ka po ng tao, no? Isa lang sa kanila, 4 yung nakaturo sa'yo. Ganun po yun. Kaya po dati, mabilis po ako dyan, di ba napatutuo nga po sa inyo, may pagka-Jonah po kasi ito. Kaya po kung nga po wala tayong confident, no po, dahil hindi pa tayo lubos na nakakapag-aral ng salita ng Diyos, wala pa masyadong kaalaman, dumadating po sa akin yun yung kaduwagan. Kaya po pagka inassign po ako sa isang bagay, sa ministry, mabilis po ako nang tuturo. Tapos, pagka sinabi na yung, sinong gusto maglingkod sa Lord? Taas-taas ka ng kamay. Here I am, Lord. Here I am. Send them. Sabay gano'n. Ganun po ba tayo? Wala po dito noon sa Forever Blessed Church. Amen. Natatapang po ang mga lingkod ng Diyos, ang mga servant ng Diyos, no, dito po sa Forever Blessed Church. Amen po! Amen. So ngayon po, pag-aralan po natin, ano po ba yung nakaka-destroy sa puso natin patungo sa Panginoong Diyos? Opo, okay lang po ba sa inyo? Amen. Amen po. Our physical heart is positioned by God to provide protection from the destructive external forces. Di ba po, grabe si Lord, no? Nilagay niya yung puso natin dun sa loob. Kasi nga po, napaka-fragile nito. Nakakita na po kayo ng yung puso nandito? O kaya nandito sa talampakan. Imagine niyo po ano yung tsura no? Pero may kilala po akong ganyan. Ang pangalan niya po, Jonaline. Alam niyo po, mga panahon na ako'y lumayo sa Lord, no? Yung puso ko tumitibok dito. Dito po yung tibok ng puso ko. Yung ang sinusunod ko lang yung tibok ng isipan ko. Yung sinasabi ng isipan ko. Hindi po ako nakikinig sa mga payo ng magulang ko. Kasi Lord, gusto ko siya. Kaya kahit mali, inibig, aray. Kahit hindi ka equally minahal. Pero hindi naman po yun yung hindi naman doon pinatitibok ni Lord yung puso mo. Mapilit ka lang talaga kasi yung puso mo dito mo nilagay. Amen? Kasi po si God, all-knowing God, alam niya kung saan dapat talaga nandoon yung puso natin. Kaya nga po, di ba, nilagay niya yan sa pwesto kung saan hindi ito basta-basta masusugatan. Hindi ito basta-basta madidistract. No po. Not so with the spiritual heart. It is susceptible to all kinds of harmful diseases and influences that might jeopardize its integrity. That's why the writer of Proverbs
Proverbs said, guard your heart above all else, for it is the source of life. Kaya nga po, in-advisean tayo ng Biblia, no, na ingatan daw po natin yung ating puso, no po, dahil ito po ay source ng ating buhay. Hindi lang po yun sa physical, kundi sa ating spiritual po na pamumuhay. Dapat po palagi natin ginaguard yung puso natin. Kasi minsan, alam niyo po, dinadaya din ni Satan to. Yung feelings po natin, yung emotions po natin, di ba? Kadalasan po, anong umiiral? Anong nauuna? Aminin, emotions, di ba po? Lalo na sa ating mga youth. Yay! Opo, pasensya na po sa mga elders natin. Ito po yung way ko na ikunin po yung attraction kasi ng mga youth. Kasi natutunan ko po doon sa nagtuturo sa amin ng discipleship na hindi po kasi kung saan tayo nasanay, yun na lang lagi yung gagamitin natin. Sa panahon po kasi ngayon, maraming napakagaling po ng mundo, di ba, na umakit ng atensyon ng mga kabataan. Kaya dapat tayo mga Kristiyano nakikipagsabayan. No? Hindi tayo makikipagsabayan sa takbo ng mundo. I mean po, kung paano po na nakakat yung attention nila, no po. Pero gagamitin po natin yun by spiritually. Amen. Amen po. No? Kaya po, pagka bata po yung mga kaharap ko, mas bata po ako sa kanila. Pagka naman po medyo mga elders, baby po ako. Nagigets niyo po ako, amen, sa mga nagdi-disciple po. No? So, ganun po yung way na ginagamit namin ko kapag po ako po ay nagdi-disciple or kaya po ay nagsisell group. Para minsan po kasi pag mga kabataan, lalo na po ngayon, sanay sila ng talagang mga energetic, mga may galaw na mala-jacket chan. Ganun po ang gustong-gusto ng mga kabataan ngayon. Kasi kapag po yung turo medyo seryoso, tinutulugan po ako. Kaya po natuto rin ako. Praise God for that po. No? So yun nga po, balik tayo sa salita ng Diyos na i-guard po natin lagi yung puso natin. No po? Spiritually. Amen. The health and productivity of the heart cannot be assumed. It must be constantly protected toward of these destructive forces. Ano po itong mga destructive forces na ito na sinasabi ko? Number 1, success. Success crowds our heart with things and the sign of accomplishment. It tends to pop up our heart with counterfeit accolades, causing us to say, look what I have done. Diba po, kapag hindi po tayo marunong magdala ng success, sample, ikaw yung may pinakamaraming nasa cell group. Diba? Proud na proud ka. Sabihin mo, dito na lang kayo sa amin sumama kasi mas marami naman kami. Diba? No? Or kaya naman, hindi kasi, alam mo bro, alam mo sis, yung strategy mo kasi hindi maayos. Tingnan mo yung strategy ko. Tingnan mo, dami-dami po nadi-disciple. Yung mga ganun po na success. No po. Minsan po, yung heart natin nadi-disalign dahil sa mga ganyan sa mga destructive forces. Yan po yun yung sinasabi na yan. Hindi lang po sa ministry, even sa ating po mga work. Di ba po kapag napopromote, no? Nakalimutan na yung mga nasa baba na dating pinanggalingan din niya. Minsan, iba na yung tingin sa kanila, sisigaw-sigawan na lang, utos-utusan na lang, na parang hindi niya alam yung hirap na pinagdaanan niya rin doon nung nandoon pa siya sa kalagayan na yun. Amen po? So, ano pong tendency? Yung heart, no, hindi na umaayos. Dumudumi, sumusukal. Dahil po dun sa mga ganong pangyayari. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Then, pangalawa po, selfishness. Sabi nga po, selfishness. Selfishness shrinks our heart to where there is room for only 3. No po? Yung tatlo lang yung alam natin. Me, I, myself. No po? Lalo na pag nagsiself-pity. Ako po. Wala nang kilala, kundi siya na lang. No po? It becomes
grostic and unable to face life because it alienates the needed life support of others. No po? Kapag yung sarili na lang po natin palagi yung napapansin natin, nakakalimutan na natin yung pangangailangan ng iba. Nakapokus na lang po tayo dun sa, kasi kailangan ko to kasi ito na lang Yung kahit, alam mo yun, yung kahit kaya mo pang tumulong sana, pero ayaw mo nang bitawan. Kasi iniisip mo, paano ako bukas? Paano yung family ko bukas? O kaya naman, iniisip natin pagdating sa ministry, tsaka na yun, kasi mas importante yung trabaho ko Tatanggalin ako dun pag di ako pumunta kahit na may pinapagawang iba sa inyo si Lord. Mas ipaprioritize natin yung trabaho natin. Amen. Kasi nga po, ang iniisip natin, sarili, ako, pamilya ko. Amen po? Natatakot na naman po ako sa inyo, tahimik kayo Pangatlo po, sloth. Sloth dries up the heart with inactivity, laziness, and lack of service. The heart is like love. It functions to the maximum capacity as it pumps out service to others. Dapat po yung puso po natin, yung pag-pump po niya, talagang active. Hindi po yung tatamad-tamad. Hindi yung pagdating po sa ministry, genkinay tayo. Binigyan ko po kayo ng isang hapon. Tandaan niyo po yun genkinay. Ang ibig pong sabihin ng genkinay, wala tayong kasigla-sigla pagdating sa ministry. Yung kapag sinabihan tayo ni pastor na, sis, bro, pwede ba ikaw pumunta muna dun sa kay kapatiran, ikaw muna ang mag-take charge para sa ganitong Susunod ka nga, pero okay po. Yung ang tamlay-tamlay po natin, O kaya naman, kapag may mga gawain, hirap na hirap tayong pumunta sa church. Pag may prayer and fasting, pag may Bible study, ang tamad-tamad ng katawan natin pumunta. Yan po yung mga distraction forces sa ating puso. Kasi ano po ang gusto ng Lord, di ba? Ang heart ng Lord, mission. Amen? Ang heart ng Lord, mag-soul win. Amen. Ang heart ng Lord, mag-disciple. Amen. Amen. So, kung tinatamad po tayo sa mga ganung bagay, ibig sabihin, hindi naka-align yung heart natin kay Lord. Amen. Natututunan po tayo? Amen. Kaya nga po dapat, kapag in love tayo, kapag yung heart natin align kay Lord, dapat laging in love yan kay Lord. In love yan sa gawain. Amen. Kaya nga po tingnan nyo, walang nagawa si Ubo. Praise the Lord. Dahil hindi po ako kayang pigilan ng ubod sipon sa paglilingkod ko sa Diyos. To the point po na mawalan ako ng boses, okay lang yan kasi i-restore rin ng Lord yan. Amen. At ganun po tayo kasigla. Yung parang kinikilig tayo talaga kapag sinabing, mag-serve ka sa Lord Ay, sige po. Yung ganun po. Yun yung tinitingnan ng Lord. Alam niyo po, nagpiplease si God sa atin. Kapag ganun po yung reaction natin, spiritually, at yung heart natin. Kapag binibigyan tayo ng task, ng privilege, ng opportunity na makapaglingkod sa Diyos, at masiglang-masigla po yung puso natin na gagawin yun para sa Kanya, alam niyo po, tuwang-tuwa ang Panginoon sa atin. Amen. Praise the Lord po. Amen. Kaya po, pag nakakaramdam po tayo ng mga ganitong uri ng katamaran, i-rebuke po natin. Kasi hindi galing kay Lord yun Ayaw ng Lord ng tatamad-tamad tayo, duduwag-duwag tayo. Amen? Amen. Gusto po ng Lord, palagi tayong handa. Na kahit na po minsan, tayo ay nasusugatan, tatayo pa rin tayo. Maghahayag pa rin tayo ng salita ng Diyos. Yung sasabihin mo na, walang makakapigil sa akin na maglingkod sa Diyos na aking pinaglilingkuran. Amen. Huwag po natin hayaan yung mga problema na yan, mga trials na yan, na magpag-give up sa atin sa paglilingkod
Deborah. The more tayong nasusugatan, the more tayong tumatapang. Tumatapang sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Pangapat po, sin. Ito po talaga yung pinaka-worst po na mangyayari sa buhay natin, na magiging distraction na po sa ating puso kapag tayo ay nagkakasala. Alam niyo po, ng mga panahon na ako'y nawala sa kalooban ng Diyos, na gumagawa po ako ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon, hindi ko po maramdaman ang presensya ng Diyos. Hirap na hirap po ako. Yung, alam niyo po yun, hinahanap-hanap siya ng spirito natin. Pero, kapag nandun ako sa church, alimbawa po, galing ako sa Japan, uuwi po ako dito. Siyempre, alam mo po yun, yung uhaw na uhaw ka eh. Uhaw na uhaw yung spirit mo. Di a-attend po ako dito. Pero, hindi ko talaga siya mapil. Bakit po? May harang eh. Yung sin. May nakabalot kasi dun sa heart ko, yung sin, na hindi ko mapakawalan. Kaya po nahihirapan ako na maramdaman yung presence ng Lord. Alam niyo po, ang kasalanan po talaga, huwag nating basta-bastahin ang kasalanan. To the point po na, short testimony lang naman po ito. No po. Noon nakala ko po kasi, yung mga simpleng kasalanan na ginagawa ko, wala po itong consequence sa buhay ko. Hanggang sa namalayan ko na lang po, nung ako po ay tinawag muli ng Panginoon Diyos, na-realize ko po na lahat pala ng nangyayari sa family ko, nakaguluhan, sakit karamdaman, dahil po inaani nila yung aking consequence sa kasalanang ginagawa ko. Diba narinig nyo na po, sabi ko sa inyo, nung ako po ay kasalukuyan na nagtatrabaho ng hindi kalugod-lugod sa mata ng ating Panginoon sa Japan, kahit po limpak-limpak yung perang hinahawakan ko, sa wala lang napupunta. Yung mother ko po, halos ginawa na po niyang hotel yung ospital sa Gapan. Ano nga po ang pangalan nun? Yung dyan sa Good Samaritan. Opo. So, ganun po yung nangyayari. Halos monthly, nasa ICU po siya, may sakit siya. Talaga pong dinanas ko yun. And then alam niyo po, nung sinurrender ko lahat kay Lord, yung kasalanan ko, nung nag-repent po ako talaga kay Lord, simula po noong 2013, kung hindi po ako nagkakamali, never na pong na-hospital ang mama ko. Oh, amen. Amen. Totoo po yan. Never na po siyang na-confine. Pero dati po, buwan-buwan siyang nasa ospital. Yun po ang nagagawa ng kasalanan sa atin. Hindi tayo makapag-focus ng gusto kay Lord. Hindi tayo makalapit ng gusto. Hindi natin siya maramdaman kasi hindi po kayang i-penetrate ng Holy Spirit yung ginagawa nating kasalanan. Hindi po kasi po pwedeng sabihin na natin, example natin na banal ka sa isang linggo. Pero pagdating ng banal ka kapag linggo, pagkadating ng Lunes, ka na. Alam niyo na po yun, no? Yung ka-BFF muna si Satan kapag Monday. Pero pag Sunday, hallelujah, praise the Lord ka. Hindi po pwedeng ganun. Amen. Kaya sa mga kabataan, advice ko lamang po sa inyo, pag-ingatan po ninyo ang puso ninyo na hindi kayo magkasala. Whether physical yan na pagkakasala, actions, or alam niyo po yung nagre-reklamo yung puso mo. Nagre-reklamo yan. Kung ano sinasabi niyan, no? Na hindi nakakalugod sa Panginoon. Ingatan po niyo yun. Kasi magpapalayo po yan sa inyo sa Panginoon. Ang kasalanan po talaga ang magpapalayo sa atin sa presensya ng Panginoon. Kaya ingatan po natin na tayo po ay magkasala. Sabi ko nga po sa inyo, hindi naman natin pwedeng i-dialogue na tao lang nagkakamali. No po? Yes, walang perfecto.
Pero, kung sasadyain po natin na gawin kung ano ang nais ng Diyos, magsasubmit tayo kay Lord, kaya po natin. Kasi si Jesus Christ po yung ating naging best example eh. Kapag ka talagang sinusunod mo ang kalooban ng Ama, hindi ka talaga magkakasala. Minsan kasi pinagbibigyan talaga lang po natin yung flesh natin. Lagi nga kasi natin inuuna yung ako, tulad po nung na-example ko kanina. Alam niyo po kapag kaya yung ating inuuna, deserve ko to, okay lang. Hindi mo alam na mga ginagawa mo, hindi na pala yan nakakalugod sa Diyos. Nagkakasala ka na pala. No? So, sin hardens the heart to the things that really matter in life. Ano po yung talagang dapat na pinag-uukulan natin, no? Yun yung relasyon natin kay Lord. Yung pagsaserve natin kay Lord. Amen? Pinapatigas po ng kasalanan yung puso natin. Lalo na kapag gumagawa ka ng mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos at ikaw ay naglilingkod na sa Kanya, minsan isang araw hindi mo mamamalayan, bato na yung puso mo, kalyos na. Alam nyo, nakakatakot po. Matakot po tayo na parang katulad ng ginawa ng Lord dun sa Egypt, dun sa Parao. Di ba pinatigas niya yung puso ng Parao? Matakot po tayo. Kasi, what if patuloy natin gawin ang kasalanan and then gawin na ni Lord na stony yung heart natin? May magagawa pa ba tayo? Ito po ang pinakamalaking disaster na mangyayari sa spiritual life natin pag nagkataon. Kaya po, please lang po, huwag po nating basta-bastahin ang pagkakasala. The heart becomes blackened like a chain smoker's lamps, as it is separated from its life source, God Himself. Yun nga po yung ina-example ko sa inyo. Kapag ka po tayo kasi nagkakasala, po, alam nyo, umiitim ng umiitim, para tayong yung naninigarilyo, na paitim na ng paitim yung baga natin hanggang sa hindi na tayo makahinga. Opo, at napapalayo na tayo ng husdo sa Panginoon. Yan po ang nagagawa ng kasalanan sa ating buhay. Kaya pakaingatan po natin na yung puso na ito, huwag makagawa ng kasalanan sa Panginoon. Amen. Actions man, kaisipan man, po. Kasi kapag ka po, kung ano yung iniisip mo yun, mababa dito yan. Hanggang sa minsan isang araw, lalabas na lang sa bibig mo. Lalabas na lang sa action mo. Amen. Amen. And then meron pa po, stress. Lagi natin naririnig to, stress. Stress ako sa'yo. Sabihin mo kay Satan, stress ako sa'yo. So, stress breaks the heart by placing unnecessary demands on it. No? The heart crumbles under the pressure. It fails to recognize the power that has been made available to prevent anxiety. Yun. Yun po pala yun. Kapag inaalaw natin yung stress na yan sa buhay natin, no po, ang kasunod po niyan, anxiety na. Nag-aalala ka na. Amen? Nag-aalala na po tayo sa kinabukasan, samantalang hindi nga natin alam kung buhay pa ba tayo kinabukasan. Amen? Stress na stress ka. Wala kang pambayad kay kapatid, nangutang ka. Nakalimutan mo mag-pray kay Lord, kausapin niya muna si kapatid na sa ganun maintindihan ka kung wala kang pambayad that time. Amen? Amen. Stress na stress ka. Wala kang pambayad ng bills. Alam niyo po ba, na kahit po ang kaaway natin, pwede pong gamitin ng Lord para tayo pagpalain? Amen? Isa lang po kasi yung nakakalimutan natin minsan. Prayer. Napakahalaga po ng prayer. Prayer can change everything. Amen po. Kasi minsan mas inuuna muna natin yung magpa-stress, yung mag-alala, kaysa po manalangin. And then, sinasabi natin, God is our Jehovah Jireh. Tapos, hindi po nakikita sa mga gawa natin. Hello! Amen. Amen. Dapat po, kapag
kapag sinabi natin na ang Diyos ang ating provider, talaga pong panindigan natin. We walk by our faith, not by our sight. Amen po? Kaya po, kung wala tayong hawak that time, okay lang yan. Hayaan natin si Lord ang mag-provide niyan. Hayaan natin si Lord ang makipag-usap dyan. Para nang sa ganun, hindi po tayo nai-strike ng stress at anxiety. Dahil nawawala tayo sa focus. Kapag ka ganun, humihina yung faith natin eh. Di po ba? Kapag inaalaw natin yung stress na yun, humihina ang faith natin. Naapektuhan po yung puso natin. Kasi sabi ng heart mo, titibok, duduk, duduk. Anak, kasama mo ang Diyos. Huwag kang mag-alala. Puprovide ka ng Diyos. Sabi mo, amen mo, amen. Pero yung amen mo, dito lang. Wala dito. Nandiyan pa po kayo? Hallelujah. The heart crumbles under the pressure. It fails to recognize the power that has been made available to prevent anxiety. Each destructive force is a disease that must be held in check. Yung mga nabanggit po natin na yan na bagay, no? Kailangan po natin yung ipa-check. Yan po ay mga diseases. No? Mga sakit na dapat po natin na ipa-check sa ating doctor. Sino po yung doctor natin? Si Dr. Jesus. Amen. Ngayon naman po, pag-usapan natin how to develop a heart for God. Kanina, yung mga bagay po na nakakapagpalayo sa atin, sa puso natin sa Panginoon. Ngayon naman po, pag-usapan natin kung ano po yung mga bagay po na makakapag-develop sa atin, mapalapit yung puso natin muli sa Panginoon or ang Panginoon sa ating puso. Una po, developing a heart for God is not as difficult as with the concerns of God's heart. No po, akala po kasi natin napakahirap eh, di ba? No, na parang kapag ka yung puso na yung pinag-uusapan, parang ang tendency is hirap na hirap baga tayo na ilapit kay Lord. No? We must develop those qualities that are worth having in our lives. Each of these steps is an antidote, a cure, or a remedy to the diseases we have just discussed. Yung po nga, pag-uusapan natin ngayon na mga bagay na susunod dito, ito po yung antidote o yung gamot, kumbaga pill, ito po, capsule na ibibigay sa atin ng Lord para po nang sa ganun po ay magamot po natin itong mga diseases na to, no? Based on David's life, they provide the necessary ingredients for developing a heart for God. Una po, be humble in spite of success. Katulad nga po nung napag-usapan natin kanina, saan man tayo dalhin ng Panginoon, trabaho man yan, ministry man yan, dapat po nananatili ang mga paa natin nakatapak sa baba. Huwag po tayong magmamataas. Dahil wala po tayong maipagmamalaki sa Panginoon. Ano man ang nangyayari sa atin ngayon, saan man tayo nakatayo ngayon, dahil lang po yan sa grasya at habag ng Diyos sa buhay natin. Amen. David was successful and continued to be successful in all his activities because the Lord was with him. Makikita po natin yan sa 1 Samuel. David first appears on the scene in the Bible to confront and defeat giant Goliath. He led Saul's army into the battle with arousing victories. David marched out with the army and was successful in everything Samuel sent him to do. Makikita po natin na napakadaming pong success na nagawa ni King David. No po, pero ni minsan po, hindi siya nagyabang. At nakita po ng Panginoon yun. Nakita ng Lord na nananatili po siyang humble. Amen. In fact, David was so successful that that the people sang songs to him. Saul has killed his thousands, but David his tens of thousands. It was David's success that drove Saul insane with jealous and envy. Di ba nga po, kaya nga po nagselo si King Saul sa kanya dahil po nung siya ay
Nung kumakanta po yung mga tao, nasabi pong ganon, si Saul daw po ay nakapatay ng 1,000, ngunit si King David po ay 1,000 ang napatay po. Pero alam niyo po, kahit na po naririnig ni King David yun, ni minsan hindi niya po sinabi na, oo. Hindi niya po inaccept na, yes, ako nga yan. Malakas ako. Higit ako kay King Saul. Di ba wala po tayong nakita, nabasa sa Bible na ganun po, no? Napaka-humble po ng puso ni King David. At isa po sa Bible character na pinaka-admire ko po talaga ay si King David. Pagdating po sa pagiging humble. We learn from David that one can be successful and still have a heart for God. Pwede po tayo maging successful sa kahit anong larangan, pero nananatili pa rin ang puso natin ay mababa. But in order to keep success from crowding God out of the heart, it must be kept in check. Kailangan lagi po natin chine-check ito. Na po, baka mamaya yung motibo natin hindi na okay. Na po, baka mamaya yung mga success na nakakamit natin hindi na pala naka-align yung heart natin. Yung po bang glory to me na. May mga tao po kasi na kapag may nagagawa silang greater things para sa Lord, nakakalimutan na po nila na dahil inalaw lang ng Lord John na magawa nila sa grasya niya. Kaya ang tendency po minsan yung iba, pag napakwento, glory to me na ang nangyayari. Hindi po yung purihin ng Panginoon, alam mo kung bakit? Kasi hindi ko naman talaga kayang ilid yan eh. Pero dahil sa kapangyarihan at gabay ng Diyos, nagawa namin yun. Hindi na po ganun yung kwento. Kadalasan maririnig natin, oo kasi ganito yung ano ko eh, ganito ang ginagawa ko eh. Amen po ba? Nakaka-relate po ba tayo? Be humble always. Kahit po sa kabila ng tayo'y maging tanyag na trabaho man, ministry man, o anong larangan man ang ating buhay. The antidote is humility. Yun po yung pinakagamot. Yung tayo po ay merong humility. Amen. Humility is not lowliness, or to be humiliated, or to be abased. One does not have to be a doormat to humankind to be humble. Humility is simply recognizing the grace and mercy of God. Amen. Po, hindi naman po ibig sabihin na magpapatapak-tapak ka na lang, magpapakutsa-kutsa ka lang dyan. Po, hindi po yun yung ibig sabihin na may humility. Kundi yung talaga pong mapagpakumbaba ka. Naging successful ka man, or kaya naman po ay nakagawa ka man ng bagay na ikaw ay nadapa, pero hindi ka nagiging mapagmayabang, hindi ka nagmamataas, hindi nananatili kang mapagpakumbaba. Ito po ang mga karakter na hinahanap ng Panginoon sa atin. Be humble. Amen. Pakisabi nga po sa katabi nyo, be humble. Amen. Amen. Dapat po matuto tayo na mag-handle ng ating success. Amen po, no? Yes. Minsan po, sa problema sa cell group, meron tayong mga problema sa cell group. Ito po about humility. Minsan, hindi na tayo nagtatanong sa ating mga senior pastor. Sinosolo na lang natin. Di po ba? Alam niyo po, napakahalaga po na kahit na ang dami nating alam na, mag-consult pa rin po tayo sa ating mga senior pastor, sa ating mga leader. Kasi alam niyo po kung bakit. Meron po silang wisdom na binigay si Lord na wala tayo. At hindi po matatawaran yung experience nila sa mga baguhan lang na katulad natin. Kaya every time doon po sa tinutuluyan kong church ngayon, every time po na may nag-a-arise dyan po na mga challenge no po, sa mga cell group po namin, hindi po kami lalakad ng walang consultation
sa aming mga senior pastor. Kahit po mga nagpa-pastor na rin kami. Napakahalaga po kasi ng mga advices nila. Kasi sila po ang magtuturo sa atin doon sa tamang advice. Hindi po nila tayo hahayaan na madiskaril yung ating pong mga sineser group. Po. Minsan mas worse pa nga po yung tayo yung nag-decide na hindi muna natin ikinonsulta sa ating mga pastors. Kapag ka po kasi hindi yun yung God's given idea, alam niyo po, wala pong impact. Wala pong good result. Kasi bakit? Might lang po natin yung ginamit natin. Hindi po yung kalooban ng Lord. Hindi po yung advice ng Lord. Kaya po, kahit na marami na tayong natutunan, kahit na nag-handle na po tayo ng mga Bible study, ng mga cell group, manatili po tayo mapagpakumbaba. Magtanong pa rin tayo ng pastor, sa mga leaders po natin. Malaking tulong po kasi yun para lalo pong mapaigi yung mga ministry natin. Amen po? Amen. Sa letter D po, be mindful of the shepherd. David is known for many things, but one of his greatest feats was the writing of the major of the Psalms. Po, di ba? Ang dami pong naisulat ni King David na mga kanta po sa Psalms, di ba po? Katulad po nung kanina na binasa sa ating pong worship. Yun po ay isa sa mga sinulat ni King David. Inspired and composed in tandem with God. Kapag ka po siya ay nagsusulat ng mga gano'n na song, siya po, kasama niya po ang Lord. Po, kasi nararamdaman niya yung presence ng Lord, kung gaano kabuti ang Diyos. Kaya po, tinutulungan siya ng Lord na makabuo ng isang awit. Many of these songs probably were written when David sat alone on the Judean hillside, tending his flock of sheep. They are expressive words, directing his attention to his heavenly Father. As the psalm puts it, proclaim me the Lord's greatness. Let us exalt His name together. Makikita po natin yan, sinulat ni King David na yan sa Psalm 34 verse 3. The summations of David's life could very easily be expressed in this word. Kumbaga, madali po natin na may halintulad o may kakahulugan. Kumbaga, yung pong buhay ni King David bilang David inquired of the Lord. Madalas po siyang mag-inquire kay Lord. Ganun po natin siya mailalarawan. Kumbaga, bukod po doon sa siya ay malapit sa puso ng Diyos. He worshipped and lifted up the name of the Lord. Palagi po niyang binibigyan ng kapurihan ng Panginoong Diyos. Wala po siyang success na tinanggap sa kanyang sarili. Kundi anuman pong nagagawa niyang success, lagi po sa Diyos ang papuri. Amen. Tayo pong mga Kristiyano, dapat ganun din po. Amen. Gawin po natin na yung heart ni King David. Anuman po ang marating natin, palagi po tayong magbabalik ng papuri sa Panginoon. Amen. Amen. The antidote for selfishness is the exaltation of God. Ito naman daw po yung antidote sa selfishness. Sa selfishness po. Kanina sa humbleness is yung humility. Ngayon po ay exaltation of God naman ang ating antidote. Selfishness shrinks the heart. The exaltation of God expands the heart. It creates room for God. It dispels the unnecessary things in life. The more po na binibigyan natin ng kapurihan si Lord, the more po na nag-expand yung heart natin para sa Panginoon. Amen. Amen. Letter C, be available in service. Ito, gusto ko po ito God said of David, I have found David, the son of Jesse, a man after my heart, who will carry out all my wills. If we could eavesdrop on David's relationship with God throughout his life, we would probably discover a sin
every morning of David approaching God saying, reporting for duty, sir. No po. Kumbaga, every morning po na magigising si King David, para bagang sinasabi niya kay Lord na, Lord, ito yung mga ginawa natin. Ito po yung, yes sir, yan. Ito po ako, gagawin ko po kung anong gusto niyo. Ganun po yung heart ni King David. Lagi po siyang available sa gawain. Yung parang isang tawag lang, oh bro, sis, yes sir. Yung ready po kaagad tayo. No? Minsan hindi pa pinapagawa, nandun ka na. Amen? Masaya po ba yun? Amen po, no? Lalo na po kung alam natin na ang Panginoon Diyos ang paglilingkuran natin. Ano po? Huwag tayong mag-excuse pagdating po sa pagsiserve sa Lord. Wala pong excuses. Amen. Minsan po, nakaka-experience kami doon sa Japan ng mga tao po na ina-assign namin. Ang sagot po sa amin is, ay, wag muna ako sis, wag ako. Yung mga ganun po, no, na excuses. Kasi wala silang sapat na kaalaman sa salita ng Diyos. Alam po natin minsan, yes, mahalaga po na meron tayong naaral sa salita ng Diyos, no po? Na meron din tayong mga pinag-aralan po pagdating po sa paghahayag ng salita ng Diyos. Pero pwede rin naman po kasi na yung ating transform life ay maging halimbawa na rin po natin para mag-share tayo ng Word of God. Di po ba? Kung paano po na tayo ay binago ng Diyos, yun lang po sapat na eh. Para po tayo ay makapagyaya ng ating kaibigan. Hindi na kailangan na simulan mo sila sa Genesis hanggang sa Revelation. Po. Yung minsan pong simpleng yaya lang natin na, ay kaibigan, sama ka naman sa church. Kasi, di ba kilala mo kung sino ako dati? Gusto ko lang na maramdaman mo rin kung gaano ka kamahal ng Diyos. Amen po? Pwede po yun eh. So, ibig sabihin po, nagsiservice na tayo pagka ganun. Amen. Dapat po kapag tayo ay nagsiserve sa Lord wholeheartedly. Amen? Amen. Di ba nga po sinabi na serve the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Kaya lahat po ng bagay na yun na binanggit, dapat po ginagawa po natin. Dapat po ay lagi tayong masigla kapag magsiserve sa Lord. Available tayong palagi pagdating po in terms of serving in the Lord. Wag po tayong nagre-reklamo, no? Amen? Kasi, sumunod nga po tayo, pero magre-reklamo din naman tayo. Alam po nyo, masusunod lang yan. Sunog lang po yung ganyan na klase ng paglilingkod. Kaya kung maglilingkod po tayo sa Lord, dapat po wholeheartedly. Wag na po tayong magreklamo. Wag na tayong mag-murmur. Wag natin gayahin mga Israelites noon po, na mahilig magreklamo. Kung susunod ka na lang. Amen? Amen. And then, marami rin pong tao na ang dami-daming binigay na gifts and talents ng Lord. Pero, tanungin nga po natin yung kapatid natin. Kapatid, pinagamit mo na ba yan kay Lord? Pinagamit mo na ba? Amen. Opo. Lahat po tayo, naniniwala po tayo na may kanya-kanyang gifts na pinagkaloob ng Lord. Amen po ba? Amen. So, gamitin po natin yan para sa service ng Lord. Amen. Hallelujah. Hindi ko na po masyado itong i-elaborate. Dako po tayo dito sa be repentant of sins. David was a great sinner, but he was also a great repenter. He confessed. Amen, no? Sabi niya po dito sa 2 Samuel chapter 12 verse 13, I have sinned against the Lord. He sinned desperately, but he wanted desperately not to sin. From David's life, we learn that one does not have to be perfect to have a heart for God. One can be a sinner and still be devoted to God. Parang ako po, sa buhay ko, minsan po ako ay naging isang sinner sa Lord.
Pero purihin po ang Panginoon dahil ngayon, ang puso ko po ay umiikot na lang sa paglilingkod sa Diyos. Praise the Lord. Palakpakan nga po natin malakas ang Panginoon. Be trusting in a Savior. David experienced constant stress. For much of his younger adulthood, he was pursued by Saul who sought to kill him. Di ba lagi po siyang hinahabol ni King Saul? Buhat po nung siya ay nagselos no, at ayaw niyang maging hari si King David. He became the king of nation that endured wars, giants, national problems, famine, only to name a few. His family problems were horrendous. Sibling rivalry looked pretty compared. Kumbaga, napaka-dami po na pinagdaanan ni King David sa kanyang buhay. Ano po. Pero, nanatili po siyang nagtitiwala sa Diyos sa kabila po ng kanyang mga pinagdaanan. Stress breaks even the studiest of hearts. David had an antidote. Ano po yun? Trust in the living God. Yun po ang antidote ni King David. This was the controlling factor in his life. David composed a song that began, "The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God, my mountain, where I seek refuge. My shield, the horn of my salvation, my stronghold, my refuge, and my Savior. You saved me from the violence. I called to the Lord who is worthy of praise, and I was saved from my enemies." Amen po. Di ba may kanta po tayo, "For the Lord is my tower, and He gives me the power." Di ba po, kapag mga panahon na tayo ay pinanghihinaan, ito po yung mga kanta na dapat natin kinakanta. Amen? Para nang sa ganun po, tayo po ay lumakas at matuto po tayong lalo na magtiwala sa Panginoon. Ang mga bagay po na hindi natin kontrol, ang kaya lamang po natin gawin ay magtiwala sa Diyos. Hindi po talaga natin kaya sa sarili lang natin. Example sa pagbabago ng buhay. Stress ka kasi si kapatid, na ilang Bible study mo na ilang cell group mo na, ayaw pa rin sumunod. Ano po? Okay lang yung kapatid. Ang importante, ginagawa po natin yung bahagi natin. Hindi mo trabaho ang magbago sa buhay ng tao. Si Lord ang may trabaho noon. Ang hirap po kasi sa atin minsan, pinapakailaman natin yung gawain ni Lord. Mag-focus lang po tayo sa kung ano ang ating pong dapat gawin. Amen. Hayaan natin si Lord. He is in control. Amen. Basta ginagawa lang po natin yun with passion, with pagmamahal, no po? Kahit na naiinis ka na, nakukulitan ka na sa Kanya, pero patuloy mo pa rin siyang sinesel group, PID, Personal Intensified Discipleship, sigurado po, one day magbubunga yan, kapatid. Amen. One day, siya pa yung kabady-bady mo sa pagsaserve kay Lord. Kaya huwag po tayong magsasawa. Lagi lamang po natin alalahanin, ang Diyos lang ang may control sa lahat. Magtiwala lamang po tayo sa Kanya. Amen! David's basic philosophy for dealing with the problems and frustration of life stated, "I pray, I trust, I keep moving." Sige nga po, tayo nga rin po, i-declare nga rin po natin ito. Sabihin po natin, I pray, I trust, I keep moving. Yan. Yan po ang gagawin natin. Habang nagtitiwala po tayo sa Lord, manalangin lang po tayo at magpatuloy. Amen. Conclusion na po tayo. What about you? How do you stand the test of life's battles? Do you get stressed out or trust in God? Suriin po natin ngayon ang ating sarili. Pagka po tayo ay nakakaharap ng mga problema sa ating po pag-ministry. Meron na lamang po ako sa inyong another short testimony. Sa dami po kasi ng ginawa ng Lord na kabutihan sa buhay ko, hindi matapos-tapos talaga yung testimony ko. Alam niyo po, sa pag-serve kay Lord,
nung kakapanganak ko lang po sa aking bunso, nakikita niyo po yung bata dyan na walang kagana-gana kumilos. Yung kasama po nila Bishop yun eh. Nung nagkasama-sama po kami lumabas. Talaga naman pong salamat kay Lord po kasi ma-amaze po kayo sa ginawa ng Lord sa buhay niya. Pinanganak ko po siya, 2 weeks old pa lang po siya. And then, meron po kami noon na G12 conference sa Shizuoka. So we need to travel 2.5 hours para po doon sa conference na yun. Andun po yung mother ko noon, witness po siya. Nasa Japan po siya nung time na yun. 2 weeks old pa lang po yung anak ko na yan. Hindi po ako pumunta doon dahil walang gagawa. Kundi gusto kong pumunta pa rin dahil gusto ko pa rin mag-serve. Hindi ko po ginawang excuses na kakapanganak ko pa lang. Di ba sinasabi, no, huwag kang kikilos, baka mabinat ka. Binat-binat. Hindi mo sa'yo kay Lord. Amen? Pag gusto mo mag-serve kay Lord, wala kang i-excuse. Kaya po, ang ginawa ko po, sinama ko po siya. And then, alam naman po natin, di ba, kapag ang Diyos ay may gagawin na isang magandang bagay, si Satan epal yan. Amen. Opo. Gagawa at gagawa po ng eksena yan. Di, eto na po ang senaryo. Hawak-hawak ko po siya, may baby basket po akong dala, baby bag. Mula po dito, from the top of my shoulder. Siyempre, wala po ako masyadong tulog noon. Then, sinabayan pa po ng aking pollen allergy. Yung hatching po ako ng hatching. Dahil sa klima po, may panahon po yun ng, basta may ano po na time sa Japan na ako po na-allergy. Dahil po sa mga puno. Di parang drowsy po ako, ganyan. Bit-bit ko po siya, katatapos po namin kumain, babalik na po kami sa hall para sa service. Ngayon po, paglakad ko, nag-slip po sa kamay ko yung basket. Alam niyo po mula dito, gumulong siya pababa, kumalabog. Tapos, dinampot po siya nung isa pong kasamahan ko, pastora. And then, nagpapanik na silang lahat. Ako naman po, napatigil lang. Tapos, pinapakinggan ko po kung umiiyak siya. Bigla siyang umiyak. Then, pumunta na po kami sa hall, sa room, kung saan po gaganapin yung aming pong service. No po. Then, bago po mag-start yung service, napansin po nung isa pang kasamahan namin na pastora na nakabukol na yung kanyang ulo. As in, pulang-pula po na nakabukol na ganyan. Sabi nila, tinanong sa akin, bakit hindi mo kagad sinabi? Sabi ganun na nabaldog pala siya. Then, ang ginawa po, nagpatawag na ng ambulance. And then, yun, chinecheck na po siya yung anak ko. At yung pong mga pastors po, no, including Doc Alvin Benson, na nakita niyo po siguro sa Tarlac nung siya po ay nag-speaker po doon. Lahat po sila ay nag-i-intercede. Alam niyo po ang kapangyarihan ng panalangin. Grabe po talaga. Yung makikita mo na sa mata mo na dapat ka nang mag-alala at matakot para sa anak mo. Pero, salamat kay Lord kasi calm na calm pa rin po ako. Tumawag po ako sa kanila, kina mama, na gano'n ang nangyari. Mapapatunayan po nila yan. Calm na calm po ako. Hanggang sa sinabi ko rin yun sa asawa ko. Hindi po ako natakot dun sa pwedeng mangyari sa anak ko. Ang kinatakutan ko po, alam niyo kung ano, baka hindi na ako payagan ng asawa ko maglingkod. Yun po yung kinatakutan ko sa puso ko ng time na yun. Pero salamat sa Lord. Dahil po sa kapangyarihan ng panalangin at grasya at habag ng Diyos. At sa nakikita po talaga ng Lord na gusto ko siyang paglingkuran. Nakita niyo naman po yung anak ko dyan. Parang wala lang pong nangyari sa kanya. Chinek po siya, in-x-ray, siniti-scan, as in wala. Kasi ang sabi po sa akin ng doktor noon, hintayin na lang daw po namin baka mag-seizure at saka magsuka. Ibig po sabihin, matindi yung tama. Kasi kitang-kita po yung ebidensya niya. Pero praise God po, dahil talaga pong napaka-miraculous ng ating Panginoon. Kaya pag naglingkod po tayo sa Diyos, talaga pong walang sayang. Alam niyo po, hindi ko po pinanghinayangan
no, na ako po bakit sumama, bakit pa ako pumunta nung araw na yun. Kasi lalo ko pong nakita ang kapangyarihan ng Diyos sa mga taong naglilingkod sa Kanya. Alam niyo po, panalo tayo pag nag-serve tayo sa Lord. Kaya ngayon po, kapag nasasaktan po yan, halimbawa na nahulog sa upuan, binibiro po ako ng tatay niya eh. Sasabihin niya, ay okay lang yan anak, naku wala yan sa pagkakalaglang ng nanay mo sa'yo. Kaya tuwan-tuwa po din yung asawa ko nung yung tinetestimony ko po ito kasi nakita niya rin po talaga ang goodness ng Lord. Kaya naman po, kahit saan po talaga ako pumunta na ministry, wala pong tutol ang asawa ko. At purihin po ang Diyos sa buhay niya. Dahil napakasarap ang maglingkod sa Lord na sa isang pamilya mo, wala kang kalaban. Walang tututol sa'yo. Amen? So, na-testimony ko po yun sa inyo bilang po sa atin na mga naglilingkod sa Lord. Kadalasan, di ba po tayo nasasaktan? Minsan nakakaramdam tayo ng pagod, yung iba exhausted, yung iba umaayaw, iba po. Marami po talagang pangyayari o circumstances sa buhay natin, sa mundong ito, ang pwedeng mangyari. Pero counted na po natin yung na kapag nagsiserve po tayo sa Lord, kaakibat po talaga yun. Amen.